Hey besties! Finally, we are done with our Thailand vlogs. So right now, it's my duties and responsibilities naman na mag-share ng aming 7 days sample itinerary and our budgets for 7 days, and of course, some tips, especially if you are traveling to Thailand for the first time. So, if you are traveling from Cebu to Bangkok, by the way, yung airline in-avail namin is Philippine Airlines. So, I don't know if there are other options for that one, pero I guess if you are traveling from Cebu to Bangkok, especially if you want to arrive at Suvarnabhumi Airport, so basically parang Philippine Airlines lang talaga yung nag-offer. But, I guess merong Cebu to Don Mueang, I don't know how to pronounce, Don Mueang Airport, something, basta yung Cebu to DMK. So I guess meron siyang Cebu Pacific yata yun, if I'm not mistaken. So you have two options, either if you want Suvarnabhumi or yung DMK Airport. Basically, yung DMK is yung parang yan yung ano siya, oldest airport ng Bangkok. If I'm not mistaken, DMK is mas malapit sa Bangkok City talaga compared to Suvarnabhumi Airport. But the Suvarnabhumi Airport kasi is yan yung parang newest and biggest airport sa Thailand. So basically, dyan talaga yung parang in and out ng mga foreigners. If you want naman na mas maka-less or mas makatipid sa airfare, especially if you are from Cebu, I suggest na mag-Cebu to DMK kayo kasi may nahanap ako na mas less talaga yung airfare niya. So soon, if babalik ako sa Thailand, parang mas na-push ko or mas na-convince ako na mag-DMK na lang. Since naka-experience naman ako ng Suvarnabhumi Airport for second time na. Parang yan yung tips ko sa inyo if you are traveling from Cebu to Bangkok. Do your research na lang. Kasi may times din naman na Cebu to Suvarnabhumi Airport is meron ding mas less yung airfare sa PAL. Pero ang kagandahan kasi sa PAL, guys, is siya, kasali na yung check-in luggage, tapos meal, so siya, parang less hassle siya sa part namin. Parang mas bongga talaga yung treatment ng PAL, no? Siguro kasi you are paying much or higher than the usual airfare. Siguro something like that. Parang nagandahan talaga kami sa service ng PAL sa amin. Yung flight details namin, so June 6, yan yung departure date, so June 6, so around 9:10 p.m. So yan yung flight if you are from Cebu. Yan yung departure time talaga from Cebu to Bangkok. So darating kayo sa Suvarnabhumi Airport around 12 a.m. So wala na, guys, parang hagba na hagba jud. So basically yung time travel is more or less mga 3 hours din yung biyahe niya from Cebu. So upon arrival, ayan, bumili kami ng SIM card. So, yung binili namin na SIM card is AIS. Before kami bumili ng SIM card is, after immigration, kinuha namin yung check-in luggage namin dun sa carousel, and then nag-withdraw kami dun sa Kasikorn Bank. We are using the GoTime ATM card. So, yan yung parang lagi namin ginagamit if we are traveling internationally. So, sa Taiwan at saka sa Thailand, nagamit na namin. So far, so good talaga yung namin, experience with the GoTime na ATM. So, yung na-withdraw pala namin dun sa ATM, sa Kasikorn, is yung pinaka-limit, if you are using also GoTime, is 20,000 baht. By the way, kasali na yung parang 250 or 249 or 250 baht na charge. So, if i-convert natin siya, around including the including the parang fee is around 32,910.49 pesos yung na-withdraw namin. So, sa amin na yung dalawa ni John. Yan yung parang budget namin. So, 20,000 baht yung parang maximum na withdrawal if you are using GoTime. And then, after withdrawing, is doon na kami bumili ng SIM card. So, yung ginamit namin na SIM card is AIS. So, siya, guys, good for 8 days, pero hindi siya unlimited. So, we only allocate 15 gig na internet. So, that's 8 days already. So, around 399 baht yung nabayaran namin per person.
So, ano siya, yan na lang kinuha namin kasi, ano siya, if only data kasi, or unlimited data, mas higher yung babayaran nyo. Yan, mas mahal yung babayaran nyo if only data. So, kami, kinuha na lang namin siya, or ginab namin yung 15 gig kasi yung accommodation namin is meron namang free wifi. So, basically, parang magagamit lang namin yung data namin if we are out and about sa aming Airbnb. So, around 12 midnight kami nakarating sa Bangkok. And then, by the way, so we stayed 3 Airbnbs, diba? So, first Airbnb is yung near sa airport or near sa Suvarnabhumi Airport. Then, second Airbnb is yan yung sa Bangkok City na talaga. And then, yung third namin is yung nagstay kami doon ng overnight sa Pattaya. So, since, ano siya, midnight na kami nakarating sa Suvarnabhumi Airport, so, ano na lang, kinuha namin yung Airbnb near sa airport para magpalipas ng gabi. Wala na kasing train that time. And also, pag-stay na ako dyan before, mga 2019 yun, so nakapag-stay ako doon sa Airbnb na yan. Kasama ko kasi yung friends ko before, doon nag-stay kami doon. And ano guys, parang nagandahan talaga kami sa service ng Airbnb na yun. So, ayan, gusto kong mag-stay ulit doon. And meron kasi siyang free pick-up sa airport at saka free breakfast. So, yan yung parang mas na-convince ako to experience that Airbnb again. And I also want to share it with John kasi yung Airbnb na yun. Para wala lang. Kasi as in, sobrang ganda din ng service ng Airbnb na yun. So, by the way guys, if you are also looking for an accommodation near sa Suvarnabhumi Airport, I will just put the link on the description box below. So, ano, parang may idea kayo, baka gustuhin nyo rin, or you can check them as well. Especially guys, if ano, mayroon kayong short haul sa Thailand or sa Bangkok, diba? So, if you want to stay an overnight sa near sa airport, pabilis lang kayong biyahe nyo sa airport. So, you can choose that one. Especially guys, kasi may free pick-up siya sa airport, diba? Parang super, super convenient niya. And ano siya, may free breakfast pa din, diba? Sulit yun. So, right after nung nakapag-check-in na kami, around siguro mga 1 AM na yata yun. So, nag-snacks lang kami, or nag-midnight snacks kami dun sa Tops Daily. So, parang, I guess, near lang kasi siya sa Morning Hostel. Morning Hostel, yun yung Airbnb na pinagsihan namin. Kapag midnight snacks kami, so naka-spend kami ng 200 baht doon. After midnight snacks, ayun, nakapag-rest na talaga kami kasi guys, sobrang loading na nung utak namin. Ano na kasi, parang galing pa ako sa work that time, tapos bumiyahe Cebu to Thailand, tapos ano na siya, parang midnight na kami nakarating doon, so parang loading yung utak ko that time. So ayan, after nag-midnight snack, so natulog na kami, and then in the morning, ayan, na-claim namin yung free breakfast, which we are super happy guys, kasi ano, ang sarap ng free breakfast, although hindi siya buffet, pero ano, sobrang solid, kasi nakuha lang din namin yung Airbnb namin for, I guess mga 1,000 plus lang yata yung Airbnb per night. Tapos dalawa na yun, good for 2 already. Super sulit na siya. Around 1,600 pala yung per night namin doon. So maximum 3 guests sana siya. Pero since dalawa lang kami ni Jan, so ano na siya, naghati lang kami, and then free breakfast, tapos free pick up na siya sa airport. So if in case tatlo kayo, di ba guys, sobrang sulit niya. Sobrang sulit niya. Sana no, meron din silang parang morning hostel din doon sa Bangkok City talaga. Kasi guys, sobrang ganda nung service nila. So, ano siya ha, hindi siya sa Bangkok City mismo, sa Lat Krabang area siya. So, near lang talaga siya sa Suvarnabhumi Airport. June 7, so that's basically our first day in Thailand. So, nag-check out kami around mga 11 AM or 12 noon. Nag-check out na kami doon. So, para after that one is mag-check-in na talaga kami doon mismo sa next na Airbnb namin, or yung Airbnb na pinagstayhan namin doon sa mismong Thailand na talaga, or sa Bangkok City. Yung name ng Airbnb namin is parang siyang apartment talaga. So, yung name ng building is The Inrich Saturn, or The Inrich. Yan yung name ng building, and sobrang good deal din talaga sa amin yung Airbnb na yun. Kasi, nakuha lang din namin siya around 1,000 plus lang din. Tapos, near lang din siya sa BTS station. So, yan yung parang nag-udyok sa amin na go. Because we love Airbnb talaga guys, as in.
Basically, yung Airbnb pala namin doon sa The Enriched Saturn is around 1,553 yata siya, something like that. Medyo sobrang mura lang talaga ng accommodation sa Thailand if i-compare ko siya sa accommodation sa Taiwan. On the same day, so after nag-check-in kami, nag-chill lang kami, then nag-freshen up, then in the afternoon, siguro mga around 4 p.m. or 5 p.m., pumunta kami sa Mahanakon Skywalk. So, yung Mahanakon Skywalk, guys, is medyo mahal. As in, medyo mahal talaga siya. Nabayaran kasi namin is 1,190 baht per person. So, with free drink and free snacks. So, yung snacks na in-avail namin is popcorn, since yan yung, basically parang yan yung free snacks talaga nila. Then, yung free drink namin, which is, gandahan kami kasi ano siya, iced coffee. So, either pipili ka lang kung anong flavor ng iced coffee gusto mo. Pero, even if meron siyang free snacks, guys, and free drinks, I would say medyo mahal talaga siya. So, 1,190 per person. So, let's times it to 1.60 per i-convert natin to peso. So, that's around 1,904 pesos. Diba? It's kinda pricey, I know. Pero, since first time ni Jan sa Thailand, and then first time ko din maka-experience sa Mahanakon Skywalk, so parang ginab na lang namin yung opportunity na yan. Kasi, the last time na pumunta ako sa Thailand, guys, hindi ako nakapunta doon. So, parang, okay, let's do this. Pero, if babalik tayo sa Thailand, no na. Parang okay na ako na at least na-try ko siya. So, Mahanakon Skywalk is, meron yan yung parang glass tray doon. So, parang nakakalula if titingin ka talaga sa baba. Kasi, ano siya, parang nasa 80 floor yata kami or something like that. Parang nasa 80th floor kami. So, if titingin ka sa baba, syempre, glass tray yun. So, titingin ka sa baba, nakakalula talaga siya, guys, as in. By the way, yung sa Mahanakon Skywalk is, hindi kami nag-avail ng any online booking. Basically, nag-walk-in lang talaga kami doon. So, na-compare namin siya, if walk-in at saka yung Klook, I guess, same-same lang siya. Pero, either way, siguro if meron kayong voucher sa Klook, ayan, makalas talaga kayo ng bonggang-bongga. So, if you want to book sa Klook, then go for it, guys. Ang nakaganda din, if sa Klook kayo mag-book, mabilis lang yung pila nila kasi parang you need to, scan yung QR code, something like that. Unlike sa walk-in kasi medyo mahaba din talaga yung pila sa Mahanakon Skywalk, especially if you want to avail dun sa sunset. So, since sunset sa amin, I believe yan yung parang famous na famous na time or time duration or time na mag-walk-in yung mga tao. So, basically, yan yung parang medyo mahaba yung pila doon sa walk-in ng Skywalk, Mahanakon. Yan lang yung pinurchase namin sa... By the way, sa Skywalk or sa Mahanakon Skywalk is meron din silang parang restaurant doon or cafe yata something. So, pwede kayong mag-snacks din doon if you want. Pero kami, hindi na kasi, mahal na yung ticket. Tipid-tipid din my time. If, babawi na lang sa next, diba? After that one, nagstay lang siguro kami ng mga 2 hours doon. And it was a nice experience talaga as in. At least, di ba, on our first day, naka-view kami ng sunset view doon sa Bangkok City. Above talaga siya, no? Above Bangkok City. So, romantic din yun. Very nice experience. So, lang talaga, guys, if sunset, medyo madami talagang tao. Yung Mahanakon Skywalk is one of the tourist spots doon sa Thailand. By the way, guys, yung yung elevator nila sobrang ganda. As in, upon entering pala doon sa Mahanakon Skywalk is you will have a short photo booth or photo station or studio doon. So, maka-experience kayo ng photo studios. So, upon checking out doon sa Mahanakon Skywalk, doon nila ibibigay yung hard copy for pictures doon sa Mahanakon. So, either kukuha kayo doon or hindi. I don't know if it's free kung sa soft copy lang. Pero, nakuha kasi namin yung hard copy. So, na bayaran namin doon is 300 baht. And sobrang good deal din sa amin noon.
Maganda kasi yung pictures guys, as in. So parang souvenir siya sa amin. So grinab na lang din namin yung opportunity. Especially sa amin na for sure, that's the first and last na pupunta namin yung Mahanakon Skywalk. Kasi aside na mahal siya, so sige na, kuha na natin yung pictures. Kasi baka hindi na tayo makabalik doon sa Mahanakon Skywalk. I mean, okay na ako if at least once nakapunta ako doon sa Mahanakon Skywalk. So, ayan. So, at least we have souvenirs doon. So, 300 baht, guys. Sobrang ganda talaga nung pictures for souvenirs. And also, meron silang parang QR code na pinrovide. So, you can also download the soft copy. And then, in the evening, nag-dinner lang kami. 7-Eleven dinner, of course. Kasi we are out in the Philippines. So, mga 7-Eleven talaga sa abroad, guys. Parang ang ganda-ganda talaga. So, ayun, nag 7-Eleven dinner lang din kami. So, yung nabayaran namin doon for dinner is 278 baht. Then, proceed tayo for day 2 in Thailand. Ito na yung Bangkok to Pattaya natin na journey. Before kami pumunta sa Pattaya or sa Ikamay station kasi nandun yung bus going to Pattaya. So, nag-breakfast lang kami. Nabayaran namin is 156 baht. By the way, besties, naka-avail pala kami ng Rabbit card. So, since we are using from time to time talaga ng BTS, so, ayun, nag-purchase na lang kami ng Rabbit card. So, 200 baht siya with 100 baht na load. Like, 200 baht kami ni Jan. So, dalawang Rabbit card yung kinuha namin. So, tag-iisa kami ni Jan. And, kasi guys, parang mas convenient siya, especially if you are using BTS train talaga from time to time. So, yung bus pala, going to Pattaya is nabayaran namin per person is 131 baht. Then, by the way, if nasa Pattaya na kayo, parang most of the time talaga, as in, nag-bolt lang kami. Medyo kagastos talaga kami doon sa Pattaya because of the bolt. So, by the way guys, if you are interested also to go to Pattaya, Bangkok to Pattaya, I have a separate video of that one. So I'll just put the link on the description box below in case you are also interested. So right after nang karating na kami sa Pattaya is nag-check-in agad-agad kami doon sa Airbnb namin. So naka-early check-in kami kasi parang inalaw kami ng host to early check-in. So which is masaya rin kami doon sa part na yun para at least, diba, nakarating kasi kami sa Pattaya around 11 a.m. So at least, di ba, while it's still early, makapag-lakwatsa na kami agad-agad kasi nakapag-early check-in kami. If you also want to do overnight sa Pattaya, I'll just put the link also of the Airbnb on the description box below so you can check them, guys. So after that one, in the afternoon, pumunta kami sa Sanctuary of Truth. So basically, yung nabayaran namin sa Sanctuary of Truth is 500 baht per person. So medyo pricey din siya. And I guess, if nag-Klook kayo guys, medyo mas less siya. So check niyo lang from time to time yung Klook if you want also to go sa Sanctuary of Truth. So check niyo kung sa Klook, if mas less talaga siya kasi, I don't know. Pero parang mas less talaga guys sa Klook. And then, nag-snacks lang din kami doon sa Sanctuary of Truth. Parang nag-snacks kami doon sa... Basta sa labas lang siya ng Sanctuary of Truth. Katapat lang talaga siya sa Sanctuary of Truth. So, nag-snacks kami doon. Uminom lang kami ng drinks. Tapos, merong konting snacks or foods doon. So, mga around 400 baht din yung nagastos namin doon. And then, also, sa Sanctuary of Truth is na-experience namin yung elephant feeding. As in, first time naming dalawa yun. So, nakagastos kami ng 100 baht. So, yan yung parang para doon talaga sa, sa banana ba? Banana na plate talaga. Para yan yung ipakain nyo sa elephant. So, isa lang yung binili namin. So, naghati na lang kami ni Jan. So, that's 100 baht. And then, in the evening, is yan yung pumunta kami sa The Prasit Night Market. So, one also of the famous night market, local famous night market in Pattaya, which is also very near sa aming Airbnb. Kaya doon na lang kami nag-night market talaga. So basically guys, sa Pattaya, hindi kami naka-explore doon sa dagat talaga nila, ganyan. So if you also want to experience those, you can also do your further research. Merong mga videos online kung anong mga
pwede pang gawin doon sa Pattaya. So, sa amin kasi is medyo hectic yung schedule. So, I know. Medyo hindi na maximize yung mga nagala namin doon sa Pattaya since we are just staying there overnight. Pero, we are still happy kasi na-unlock namin yung bucket list na mag-elephant feeding kami. So, by the way guys, the Prasit Night Market going to our Airbnb, as in naglakad lang talaga kami. That's around 9 p.m. or 10 p.m. yata, as in naglakad lang talaga kami guys. So, parang guys, parang kami lang yung naglakad that time. As in, medyo hindi ganun ka dami ng tao doon sa area na yun. I don't know if baka lang talaga, mingaw lang dyan dito. Pero, I don't know ba't na-dare namin yun. So, basically, parang more than 2 kilometers or more talaga, as in, more than 2 kilometers or 3 kilometers yung nilakad namin. So, parang at least we experienced walking at night in Thailand. Pero guys, parang hindi siya recommended. Siguro kasi as in, medyo mingaw talaga. As in, medyo mingaw yung daan. Tapos kami lang yung naglakad. Parang kind of scary. Something like that. Pero if you are that adventurous, why not? Go also experience that one. Pero at least kami na-experience namin. Pero yun nga lang, from time to time, lumilingon talaga ako sa likuran ko. Baka may something charot. So, nakarating kami doon sa Airbnb namin. Mga around 11 na talaga yun. At least, na-experience namin maglakad doon sa Pattaya. Pero parang medyo kinda scary lang. Pero if marami kayo, why not? Go for it. For sure, yan, masaya. So, on our third day is, eto na yung pabalik tayo sa Pattaya to Bangkok again. So, before that, before kaming umuwi sa Pattaya is, pumunta kami doon sa famous na Aesthetic Cafe in Pattaya. Alam niyo na yan. Very famous din kasi siya. If you are searching from time to time about Pattaya, lalabas at lalabas tong cafe na to. Alam na yan. Yes, the House of Benedict Cafe. So, yan yung pinagstayhan namin, or yan yung pinunta namin on our third day doon sa Pattaya. Meron siyang entrance fee, guys, na 200 baht. So, kinda pricey siguro, no? Kasi if you want to convert 200 baht, so that's basically around 320 pesos. Entrance fee pa lang yun, guys, ha? So, per person yan. Yeah, medyo pricey. Pero guys, once na nasa loob na kayo ng cafe, as in, na-compensate naman siya kasi sobrang ganda talaga dun sa The House of Benedict. And siguro kaya meron talagang entrance fee kasi for maintenance din dun sa cafe kasi sobrang ganda at saka effort talaga yung paggawa doon. Parang na-compensate naman, and then nakagastos lang kami ng konti doon. So, bumili kami ng durian ice cream. So, that's 89 baht. Then, yung pork curry for Jan na 98 baht siya. Then, sa akin din is pork shabu rice bowl. So, that's 98 baht din. Tapos, yeah, mas mahal pa yung milk tea na nagastos namin, guys. Kasi, 120 baht yun. Of course, we are in Thailand. So, try natin yung milk tea, di ba? So, mas mahal yung milk tea namin compared dun sa meal namin for lunch. By the way, dun kami nag-lunch. And then, bumili din kami ng parang lemon drink. So, 40 baht din yun. And then, that's it. After lunch, ayan, bumalik ulit kami doon sa North Pattaya Bus Station para dyan na tayo sasakay ulit ng bus going to Bangkok. So, again, yung bus fare is around 131 baht. Yan yung parang may S na logo, guys, na bus. As in S, blue siya na bus, tapos may na S na logo. Highly suggest, guys, na yan yung sasakyan nyo if you are also planning to go in Pattaya kasi sobrang convenient. Basta, ang ganda ng bus. I highly recommend that one. And based on our experience doon sa Ikamay bus station, yan din yung parang laging pinipilahan ng mga locals and even the foreigners. So, for me, I suggest that one. And based on our experience din kasi, nagandahan kami and very convenient din siya. Yung bus station sa Bangkok, guys, is Ikamay bus station siya. So, dun din kami bumaba from Pattaya to Bangkok. So, after that one, in the evening, as in like after
siguro mga 4 p.m. or 5 p.m. kami nakarating, or no, mga 3 or 4 p.m. kami nakarating sa Bangkok City again from Pattaya. So, nag-chill lang talaga kami ulit dun sa Airbnb, and then right after that one, mga around 7, natulog siguro kami ng konti, tapos basta nag-freshen up, nag-chill. So, siguro mga 6 p.m. or 7 p.m. doon na kami nag-start ulit ng aming day or night, Bangkok at night na talaga. So, doon nag-food trip kami sa Platinum Mall. So, nakapag-pad thai kami. Pad thai siguro is around 200 baht yung nabayaran namin. So, kinda pricey kasi, of course, location is nasa Platinum Mall. So, medyo siguro no, touristy spots siya. So, medyo mahal yung pad thai nila compared doon na try namin doon sa Pattaya. And then, nakapag durian ice cream again kasi yan yung favorite ni John na i-try yung durian ice cream. Then, nakapag-stay kami doon sa 20 Cafe. So, bumili again kami ng Thai milk tea. So, that's around 49 baht yata. And then, bumili din ako ng parang coconut drink siya. So, parang nabudol ako dun, guys. Kasi, I believe, as far as I could remember, parang 120 baht siya. For a coconut, guys, 120 baht. So, 120 times 1.60. So, basically, parang around 192 pesos yung coconut drink. As in, parang nabudol ako. Pero sige na lang eh. Siyempre, kapag nasa Thailand, you have to try the coconut and the mango. So, ayan, charge to experience. So, since nandun kasi tayo sa Platinum Mall, so expect na higher yung prices doon or medyo pricey compared sa other places in Thailand. And then, na-try din namin again yung mango sticky rice. So, yan kasi yung parang laging kinikrave ko yung mango sticky rice kasi first time ko ma-try yung mango sticky rice even if second time ko na sa Thailand. So, yeah. There's always a first time. Nakapag-stay lang kami doon, roaming around Bangkok at night. So, siguro mga around 10. Umuwi na again kami doon sa Airbnb. And then, on our day 4, so eto na yung nag-temple hopping na kami doon mismo sa Bangkok. So, dalawa yung temple na pinag-try namin. So, that's Wat Arun and Wat Po. So, hindi namin na-try yung guys, yung Grand Palace yata siya kasi I find the entrance fee mahal. So, medyo mahal siya. Sa Wat Arun kasi, yung entrance fee doon is 200 baht. So, yan yung entrance ng Wat Arun. And then, for Reclining Buddha, so that's also one of the famous na temple doon sa Thailand. So, Wat Arun, tsaka yung Reclining Buddha or Wat Po. So, yung Reclining Buddha is, yung entrance fee doon is 300 baht. So, medyo pricey din siya. Pero yung Grand Palace kasi guys is mas mahal. We opted na lang na hindi pumunta doon kasi yung entrance fee guys, 500 baht. Nakakaloka. So, parang next time. So, dalawa lang yung temples na pinuntahan namin. So, sa Wat Arun is, ayan, another bucket list natin is nakapag-try tayo magsuot ng Thai traditional costume. So, a bit pricey din yung na-try namin kasi nabayaran namin per person is 300 baht. So, medyo pricey, no? So, sige lang, we are unlocking naman our bucket list. So, it's still worth it. Siya. I don't know if there are other options, guys, ha? Meron kasi ako nabasa, guys, sa other side yata siya or something around Wat Arun. Meron daw parang 100 baht lang doon na ay traditional costume for rent na 100 baht lang. So, just do your research, guys, kasi sa amin is doon kami upon entering bitaw sa sa Wat Arun is katapat lang siya, as in katapat lang talaga. So doon na lang kami nag-rent. So kaya siguro mas mahal talaga siya ng bonggang-bongga. Kaya ayan, nakagastos kami ng 300 baht for Thai costume rental. So, per person. So, it's kinda pricey. So, after namin sa Wat Arun, nag-lunch kami ng konti, mini lunch doon. I forgot yung na-try namin, pero basta mga less than siguro 100 baht yung lunch namin doon. After lunch, yun yung nag-reclining Buddha na kami. In the afternoon, nag-chill na lang kami, and then yun, pumunta kami sa Gentlewoman na store kasi if you haven't followed me on my Instagram, nagpapasabay kasi ako for
gentlewoman, yan yung simula ng mga posting ko for pasaway. So, medyo hectic na yung schedule ko kaya naputol ko na yung vlog na doon after the Watpo. And then, by the way, in the afternoon also, pumunta din kami sa Platinum Mall, as in sa loob na talaga ng Platinum Mall, hindi doon sa labas na may maraming foods, as in sa mall mismo na talaga yung fashion mall, Platinum Fashion Mall. Nag-post kami for pasabays, ganyan and all. So, by the way, besties, if also gusto nyong ma-check yung mga napamili namin doon sa Thailand, I have a separate video about that. It's called yung mga shopping haul sa Thailand or pasalubong ideas in Thailand. You can also check them, guys. Meron akong playlist sa Thailand vlogs for 2024. So, you guys check those. Meron akong mga separate videos for that certain topic or for that certain scenarios. In the evening, nag-chill lang kami. I guess parang nag-dinner lang kami again sa 7-Eleven. Masarap din kasi yung mga 7-Eleven doon, guys, as in. And then, on our day 5 is supposedly yung day 5 namin is yan yung mag-floating market kami at saka mag-Maiklong Railway. But apparently, for some reason, na-move yung floating market namin experience doon sa day 6. So, instead na yung day 6 namin is yung free day, parang na-interchange bitaw siya. So, basically, parang yung day 5 namin is yan yung parang free day na namin. So, day 5 is, yes, naging free day siya instead sa day 6. So, free day siya. Again, doon na namin yung inasikaso for pasabays and all. So, by the way, besties, if you are traveling to Thailand soon, and meron kayong GCash, of course, most of us naman meron tayong GCash account. So, they accept pala GCash doon, guys, kahit wala kang card, like, yan yung ginamit ko for doon sa Gentlewoman. Nag-scan lang ako. Inopen ko lang yung GCash app ko. Tapos, nag-scan lang ako ng QR code nila, something. Basta may QR code doon sa store na yun. And then, doon na yung transactions mo. For using your GCash, make sure na yung store na binilhan nyo or yung store na pinuntahan nyo is merong parang Alipay yata siya na logo, something like that. So, dapat yan yung palatandaan ninyo na they accept GCash. Yan yung one of my mistakes before, I think sa day 4 namin nung nung nag-Gentlewoman kasi nakapag-video ulit ako ng pangalawang beses doon. So, sayang yung guys, yung fee talaga, as in. Hindi ko na malaya na pwede pala gamitin yung GCash. So, GCash app, if merong Alipay na logo, so Alipay Plus yata yun na logo. So, guys, if pupunta kayo dun sa Gentlewoman, you can also use na lang your GCash app or any stores na may Alipay na logo, so pwede siya mag-accept ng GCash. Instead kasi of withdrawing from time to time, guys, especially if hindi naman 20,000 baht yung i-withdraw mo, parang lugi talaga, as in luging-lugi ka. So, I highly suggest mag-scan na lang kayo sa GCash ninyo if merong Alipay Plus logo yung store na yon. So, ayan, since yung day 5 natin is basically free day namin, so wala akong video for that one kasi I want to torture, kasi meron talaga kaming, in every travel kasi namin ni John, is meron kaming nilaan na free time or free day. So, parang time to embrace the country or the place na parang you don't mind working or vlogging, something like that. So, you just want to explore and all. Pero, wala guys, mas na-busy talaga kami sa pasabay din. Kaya medyo, hectic yung schedule namin doon. Na day 6 natin is, eto na yung nagdamnuan sa Duwak Floating Market tayo and Maiklong Railway. So, this one, we purchased this tour via Klook. I guess mga around 900 plus per person lang yung nabayaran namin ni John. I highly suggest also that tour if you are interested or if you are looking or if you want to go sa Maiklong at saka sa Damnuan sa Duwak Floating Market on a cheaper level. Meron kasing mga tour doon sa Klook na kind of pricey talaga if you are going to Floating Market tsaka sa Maiklong. So, yung napili kasi namin is much less siya compare sa other tours na package. So, and also, maganda din yung package tour na nakuha namin. Actually, bus yung nasakyan din namin. Tapos, yung tour guide kasi namin parang inaasikaso talaga kami ng bonggang-bongga. He wants or she wants to cherish talaga everything na dapat may pictures for memories, something like that. As in effort talaga siya na, okay, group picture. Okay, next, solo picture or
couple picture, ganun, parang amazing lang. Bilis niyang kumilos din kahit medyo maraming tao, parang ginagawa niya talaga ng paraan para lang may picture kami for that certain place. So which is also one of the plus points sa tour guide namin. So which is si Noni yun. Yan yung name ng tour guide namin, si Noni. Ang disadvantage lang or yung parang hindi namin medyo bet is yung parang sa after kasi ng floating market, ng Myclone Railway, is pumunta kami ng cafe or restaurant, something like that. And then after that one, we stayed doon sa parang a house na medyo luma siya, na mayroong old things collector siya, something like that. Tapos after that one, kahit kagagaling pa lang namin sa restaurant, may pinuntahan kaming cafe. So parang doon lang is medyo, parang for us is okay na kahit wala na yung cafe bitaw. Because, kasi yung cafe is, for us is additional expense siya. Kasi medyo pricey talaga siya, to be honest. Wala yung cafe, everything was okay talaga. And also, one of the things din observe namin is doon sa floating market. Since we go there, weekdays, so some of the stores talaga doon sa floating market is closed. So basically, parang less than an hour lang kaming nagstay doon sa floating market, which is kinda sad. Also, maganda din is hindi crowded yung place. Yan. So may pros and cons din if weekdays kayong pupunta. And if weekend naman, yes, maraming stores na bukas or open. Pero yung cons naman is maraming tao or tourists since it's a weekend, diba? So, meron talagang parang pros and cons. So, depende na yan sa inyo kung ano yung pipiliin ninyo or kung anong choice na gusto nyo. Then, after that one, the afternoon, mga around 6 p.m., ayan, nakapag-McDo tayo. So, yun yung parang dinner na namin. After that one is, pumunta ulit kami sa Gentlewoman for pasabays. And then, exploring na lang at night din sa Bangkok. Again, if you want to view some of my Thailand vlogs, meron akong playlist doon sa aking channel. So, ang nakalagay doon, Thailand Vlogs 2024. So, merong playlist doon. Lahat ng ginagawa namin or lahat ng mga important details doon sa travel namin sa Thailand is nandun lang siya. On a separate videos lang yung iba. Para mas detailed ko siyang maibahagi sa inyo. And then, on the next day, so, basically, parang ito na yung last full day namin sa Thailand. So, this is already our day 7. Kung feeling namin hectic na yung day 5 namin for pasabays, something like that, kasi yan yung parang free day namin, as in, pabalik-balik kami sa Gentlewoman, tapos sa Platinum Mall. Ito namin is sobrang hectic talaga, like, wala. Parang drained na drained kami after this one. Kasi in the morning, guys, doon namin na-discover na after ng tour namin doon sa Klook tour ng floating market at saka ng Myclone Railway, doon namin na-discover. Sabi kasi ng tour guide namin na sobrang mura talaga sa Pratunam Mall compare doon sa Platinum Mall. So, at first kasi on my research before going to Thailand, akala ko yung Pratunam at saka Platinum Mall, konti lang yung price difference niya. So, ayun, parang tinatak ko sa utak ko na let's go for Platinum Mall na lang since aircon. So, hindi kaya masyadong stress. Kahit may konting price difference, let's go na lang sa Platinum Mall kasi yung convenience bitaw, parang may aircon, ganyan, parang makompensate. Pero guys, nung pumunta kami dun sa Pratunam Mall on our last full day sa Thailand, as in sa morning to namin ginawa, mga around 8 a.m. yata namin siya ginawa. So guys, nung pumunta kami dun, sobrang laki pala ng price difference, as in like, meron kaming mga nabili doon na less than 100 baht lang, ganun. Tapos, if i-compare mo doon sa Platinum Mall, sobrang laki ng diferensya niya, guys. Kaya, if you are going to Thailand soon, I highly suggest, guys, na on your first day siguro, pumunta na kayo sa Platinum Mall kasi as in maraming good deals doon, guys, na medyo mura siya. As in, sobrang mura talaga compare if sa Platinum Mall kayo bibili. Like, yan yung biggest mistake namin. Sana pala on our first day, no? Pumunta na kami sa Platinum Mall. Para marami pa kaming oras na, okay, should we buy this one or not? Para on the next day, we can go back there, something like that. Pero wala na, guys.
it's on our last full day na din. Pero siguro blessing in disguise din na sa last day na kami pumunta doon. Baka kasi first day, ubos na yung pera namin. Budol na budol if you are in Pratuna Mall. Yun lang yung cons talaga is medyo mainit talaga doon kasi walang aircon. Pero guys, if you are into shopping or OOTD, something like that, I highly suggest Pratuna Mall. Pratuna Mall or Pratuna Market. Go for it talaga as in. So I also have a separate video about that one. So you can check my Thailand shopping haul kung ano yung mga nabili namin doon sa Platinum at saka sa Pratuna Mall. And of course, yes, the Gentlewoman. If you are also curious kung ano yung mga designs or mga pwedeng bilhin sa Gentlewoman. And then, after kasi namin sa Pratuna Mall, bumalik ulit kami doon sa Airbnb, siguro around mga before lunch. Yan, oo, doon na kami nag-lunch and yan, nag-freshen up, nag-chill. Kasi guys, in the afternoon kasi guys, mga around 4 p.m. or 5 p.m. is, eto na yung na-experience namin, yung sunset view dinner cruise sa Chao Phraya River, which is also very highly recommended guys. If you want to experience the Chao Phraya dinner cruise, I highly suggest also dun sa Meridian Cruise guys kasi mas less siya. I guess mga less than 1,000 pesos yung binayaran namin. Compare sa others kasi is meron ako nakita around 1,600 or mga 1,800 ganyan. So para sa amin is hindi siya practical. So we opted na lang sa Meridian Cruise since ano naman, buffet din naman din yun, di ba? And then we just want to experience din yung dinner cruise doon sa Chao Phraya River and it was all worth it guys, as in sobrang sarap ng foods, tapos yung basta all the experience ang ganda guys, as in like tapos yung view nyo sa Chao Phraya River. Pero siguro guys, ang ganda if dinner cruise kayo pumunta kasi yung Wat Arun bitaw guys is merong ilaw na siya if for dinner na kayo kasi sa amin sunset pa, so hindi pa nag-on yung Wat Arun na ilaw. So we choose sunset view dinner cruise kasi ano na, ito na yung time at the evening pupunta na kami sa airport kasi yung flight namin going back to Cebu is 1 a.m. kasi. So dapat mga around 10 p.m. dapat nasa airport na kami. So we chose na lang sunset view dinner cruise para at least 'di ba 6 p.m. or 7 p.m. tapos na kami sa dinner cruise or sunset view dinner cruise. So we still have the time na to pack all our things talaga as in kasi hindi pa kami, to think guys on that day pa kami nagpack as in after the sunset dinner cruise, dun pa kami nagpack sa lahat ng gamit namin. Sayang nga hindi ako nakapag-video kasi ano, parang nakalimutan ko na yung pag-vlog and all kasi wala, sobrang busy at saka need ko talaga mag-hustle hard, mabilis ang pag-i-impake talaga ng bonggang-bongga doon sa mga lahat ng gamit namin kasi sobrang kalat pa sa Airbnb guys. As in, like, ganyan ka-hectic. To think Pratuna Mall in the morning. In the afternoon, nag-sunset view dinner cruise. Tapos, parang around 7 p.m. yan, nag-i-impake pa. Tapos, ano, mga 2 hours siguro, yan, impake namin lahat. As in, lahat na, naayos namin lahat ng gamit namin. Tapos, ayan, nakapag-book kami ng Bolt. Yes guys, Bolt up yung laging ginagamit namin. Never kami nag-use ng Grab kasi for us, mas less yung Bolt up compare sa Grab. I also highly suggest mag-Bolt up kayo if you are in Thailand. So, mas less siya. And then, after that one, siguro mga around 9 p.m. or basta mga 9:30 p.m. ayan, nag-book kami ng Bolt up and we are so blessed kasi nakakuha agad kami ng rider or ng driver sa Bolt up. Ayun, parang we are being guided talaga by God. As in, basically from Bangkok City mismo going to the airport is around siguro mga less than an hour yung biyahe niya or 1 hour or basta siguro mga less than an hour yung biyahe niya kasi sa expressway kami dumaan. So, yan yung one of the advantage kasi then sa Thailand, very convenient din siya as in. If meron pa kayong as in bonggang time talaga guys, you can also naman use the train station or the trains going to Suvarnabhumi Airport. Meron namang direct na train talaga mismo going to the airport. Pero sa amin kasi is for our convenient
we want to chill na kasi parang we don't want to think anything na. So parang ang hassle na if mag-train ride pa kami going to the airport. So we opted na lang boat. And so far naman, ang driver as in ginawan talaga ng paraan. As in nagmamadali talaga siya kahit naman hindi kami nagbigay ng go signal na kuya, dapat magbilisan mo, ganyan. So parang kusa na lang siya na ginawan ng paraan para maaga kami makapunta sa airport mismo. And nabayaran namin doon sa toll fee. Meron kasing toll fee. So, I guess mga 70 baht all in all yung nabayaran namin sa toll fee. And then, for the boat up, siguro mga 200 baht yung nabayaran namin. So, around 10:30 or 10:40, something like that, nakarating na kami sa airport. So, ayan, nag-check-in na agad kami sa luggage namin, nag-immigration, and then, after that immigration pala, guys, is pumunta kami sa King Power Duty Free. So, meron kaming nabili doon na Thai milk tea. I forgot the brand. Basta famous tea siya sa Thailand. Nakabili kami ng 2 cup or 2 set na tea. So, I'll just put a sample picture over here. Hindi ko kasi siya nasali, guys, sa Thailand haul ko kasi sa airport na namin to nabili. So, hindi ko na na-videohan, something like that. Kabili din kami ng mga more pasalubong. Ito, guys, oh, sa duty free namin to nabili. As in, sobrang sarap nito. Then, meron din coconut. Ayan. So, I'll just put a sample picture also kung ano yung nabili namin doon sa duty free. King Power Duty Free. So, it's a bit pricey talaga compare if you are outside sa airport. Bibili pala kami ng more pasalubong sana doon sa Turtle Convenience Store yata yun. Ayan. Sobrang mura din. So, if you're also looking for some pasalubong, you can also check Turtle Convenience Store. So, meron doon mga some items na pwedeng ipasalubong nyo galing sa Thailand. After namin sa duty free, nag-chill lang kami, and then that's it. As in, sobrang drained kami, guys. Like, for the whole duration ng flight, nakatulog lang ako, guys. Like, ganito. Tapos, from time to time, guys, parang nag-anaan, kanamit ang mura ka, nag-headbang, kumatog. Parang ito kung naka sa jeep, bitaw, something, or nasa bus, tapos galing kang work, yung feeling na ganun, tapos duka, bitaw kay ka, magana, parang, hala guys, ging anak ko, uy, while na ako sa airplane, oh my gosh, like, as in, yung anak ko ka-drain, as in, drain na drain, after talaga, for the whole flight duration, going to Cebu, sobrang lagpot na yung katawan ko, tapos hindi pa ako naka-half bath, before going back to Cebu, sobrang init pa dun sa Platinum Mall, tapos, hala, nagbihis agad, going to the Chao Phraya River dinner cruise, tapos, nag-impake, tapos walang time for half bath and all. Kahit mag-half bath man lang, walang time. So, ganyan ka bongga yung schedule namin on that last day in Thailand. So, ano guys, TMI lang. Pero, sige lang, at least we've experienced Thailand again. So, ayan guys, and sobrang lagpot ng feeling ko. Tapos, wala. Parang, drained na drained talaga as in. So, ayan besties, we are done tackling or discussing about our itineraries and some of my tips in Thailand. And right now, I will be sharing our budgets or mga all-in-all expense namin doon sa Thailand. So, let's go. So, first is round-trip airfare ticket is kinda medyo masasabi kong mahal talaga siya guys. As in, kasi I remember last 2019, may nakuha lang akong ticket that time, mga 10,000 pesos per person na yan. Tapos, Philippine Airlines na yun ha. And then, with check-in baggage na yun. So, check-in baggage at saka meal na yun. So, for this one is sobrang mahal niya, guys. I don't know why. Pero, yeah. Sobrang mahal niya. So, eto. Round-trip airfare ticket namin is 39,032 pesos. So, that's good for 2 person already. With check-in luggage and travel tax, and of course with meal already. Around 19,516 pesos per person kami sa round-trip ticket. And then, for Airbnb number 1, ito yung sa morning hostel near the Suvarnabhumi Airport. So, 1,571.05. So, that's good for 1 night and good for 2 person na yan. Tapos, guys, free pick-up sa airport, tsaka free breakfast. Diba? Sobrang good deal niya. And then, Airbnb number 2. So, ito yung pinagstayhan namin the entire day talaga sa
Bangkok City. So, eto yung nagastos namin for 7 days. 10,583.17. So, that's good for 2 already. And that's already 7 days. So, basically, tag ano lang kami ni Jan nito. Tag 5,291 pesos lang kami ni Jan nito for the entire trip. And then, for Airbnb number 3, sa Pattaya City na ito. So, nakuha naman yun for 1 night is 1,284.29 pesos. So, di ba guys, sobrang mura ng accommodation sa Thailand talaga. To think ka, nasa Pattaya na to, tapos yung sa Bangkok City for 7 days. To think ka, 7 days na yun, tapos ano lang, nabayaran na namin is 10,000. So, basically, tag 1,000 per night lang talaga. 1,500 or 1,000, basta 1,000, hindi lagpas 2,000 per night yung nakuha namin na Airbnb. So, di ba guys, good deal na siya. So, kung may kahati kayo, sobrang sulit na talaga niya. And then, ito naman, for Klook bookings, dalawa yung na-book namin sa Klook. First is yung sa My Klong Train Market at saka sa Floating Market. So, 1-day tour to siya, whole day tour to siya. So, nabayaran namin is 1,763.50 pesos. Good for 2 person na yan. So, if i-divide natin for 2, so that's 881.75 pesos lang yung nabayaran namin dun sa Floating Market at saka sa My Klong Train Market. Diba guys, sobrang good deal niya. 800 lang siya. Nag-book na lang kami sa Klook kasi parang nahihirapan talaga ako mag-research or further research going there guys. Diba, as much as possible, we want na mag-DIY so we could feel the local vibes, ganun. Pero guys, sobrang, parang hindi kaya sa energy ko. Good thing, hanap ko itong tour na ito. So, diba guys, sobrang sulit niya kasi parang tag 881 lang kami ni Jan per person. Teka, may tumawag. So, ayan guys, tumawag si Jan. Okay, so proceed na tayo. So, ayan, asan naman tayo to? Okay, good deal talaga yung My Klong tsaka Floating Market namin doon. So, basically, ano siya, 881 lang guys. Diba? Amazing. So, if mag-DIY ka going there, I don't know how. And for me kasi parang good deal siyang na i-tour package na lang kasi less yung nabayaran namin. And then, less hassle din kasi sobrang comfy doon sa bus na iyon and very convenient talaga, like as in. Yung second Klook booking namin is Meridian Sunset View Dinner Cruise doon sa Chao Phraya River. So, nakuha lang namin is 2,027.30 cents. Good for 2 person already. So, basically, tag 1,013.65 cents per person lang siya. Diba guys? Sobrang sulit. Tapos, you get to experience the buffet dinner. Tapos, with sunset view. Sumakay ka sa boat around Chao Phraya River. Pero, sobrang sulit niya. So, good deal din yan. Sa lahat ng bookings ko sa Klook at saka sa Airbnb, I will be putting all the links in the description box below. So, in case you want to check them. Now, proceed na tayo sa pocket money. So, ito is included na yung daily expense namin, entrance fees, foods, transportations, or yung lahat na transportations, including bus, including trains, including Bolt, tapos pasalubong, lahat in Bangkok. So, eto. Actually, 4 na beses yata or 3 beses ako nakapag-withdraw. Pero yung pang 3rd at saka 4th is ano siya, kasi parang for pasabay yun, kaya nakapag-withdraw ako. So, first na withdraw ko is doon sa airport. Total na withdraw namin is 32,910.49 pesos. So, if i-convert natin yan to Thai baht is nasa 20,000 baht siya, including na yung service fee or withdrawal fee. Then, yung second na withdraw namin dun mismo sa Bangkok City na talaga is kinda lugi ako dito guys kasi ano siya, hindi kasi maximum yung withdraw ko. So, basically, medyo hindi na-compensate yung service fee or yung withdrawal fee. So, but we don't have any choice kasi we need cash at that time. So, eto na.
Yung second withdrawal namin is 3,620.44. So, basically, yung total na pocket money namin talaga, sa amin na to, dalawa ni John ha, is 36,530.93. So, sa amin na talaga yan ni John. And then, eto na. Estimated total expense all in all, as in sa lahat-lahat na to, including airfare, Airbnb, Klook, pocket money, is 92,792.24. So, that's good for 7 days already. Tapos, sa amin na yan, dalawa ni John. So, if i-divide natin for 2, tag 46,396.12 cents kami ni John all in all. So, I guess that's it, guys. And if ever, guys, you have any questions or clarifications, just please leave a comment down below and I will answer them as much as I could. So, thank you guys for watching and I'll see you in my next one. Bye!